Kinakwento niya dito sa kanya affidavit ko ano nangyari. Sa 8 ng gabi ay dumating ang isang barangay police na si Jaen at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Mitzi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. Ayan. Is that the card that you used? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magpantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Napamura pa sir siya eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat sir ako, umagwat ako sir eh. Atras sir ako. Ayun sir, nagbiglaan na kami. Iha, iba ang istorya na nangyari. Wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa eh. Dahil ginagawa yung mga coordination. Ano Iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian nung nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo, gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo eh. Ikaw naman, Iha. Kasi yung baril, hindi ko lang makomprehend, no? Kasi yung baril, kung titignan mo, wala siyang hammer. Hammerless. Hammerless ba talaga siya? Ang gusto kong malaman ng ating mga kababayan na hindi po lahat ng pulis ay akat pagtiwalaan. Colonel Carodan, na hindi na daw po kami pwedeng mag-file sa NAPOLCOM sapagkat nandun na daw po ang complaint sa PIAS. Ikaw, Colonel, kanina ka pa. Kanina tinanong kita, sabi mo walang head. Ito kininform ni PD may head. Colonel, are you telling this committee that the provincial director is telling lie? Harap-harapan dito sa committee na ito. Now po, all anti-illegal drug operations to be conducted by a team shall be led by a police commission officer. Chief of Police, ba't pinayagan mo? Yes, welcome to the meeting of the Committee on Public Order and Safety. The agenda for today is the resumption of the inquiry pursuant to the House Resolution number 776, introduced by Romy Acop on the illegal bypass operations being conducted by personnel of the PNP on Region 4A. This is started the case involving sa Antipolo at nag-evolve na po ito sa mga cases involving other areas in the Region 4A. Dahil yun po ang nakalagay sa resolution ng ating pong kagalang-galang na congressman na nanggaling po sa Antipolo, si Romy Acop. The committee heard the testimony of Mr. Adrian Laresma, resident of San Juan, Batangas, who witnessed how his younger brother, Brian Laresma, was slain by members of the Municipal Drug Enforcement Unit of the San Juan Municipal Police Station. Adrian Laresma testified that on May 28, 2024, he was supposed to meet Brian Laresma at the bridge located in the boundary of San Juan, Batangas and Chaong, Quezon. However, on the fateful night, operatives of San Juan Municipal Police Station suddenly approached Brian, and within minutes, one of them shot Brian in the right thigh. They then dragged Brian's body to their vehicle and ordered Adrian to leave the area. That same night, Brian Laresma passed away. The operative who shot Brian, Police Sergeant Michi Perez, told the committee that Brian was armed and that she acted in self-defense after Brian tried to shoot her twice. However, the committee learned that the caliber 38 allegedly used by Brian was not included in the inventory of evidence submitted after the operation. Another crucial finding was that the operatives already operated outside the jurisdiction, with the alleged encounter happening not in San Juan, Batangas, but in Chaong, Quezon. Moreover, there was no coordination with the Chaong Municipal Police Station. Aside from this incident, the committee will also look into 2 other cases in Laguna involving members of drug enforcement team of the Calamba Component City Police Station. Ako po si Jenny Gliponea from Apat Dapat Productions.
Ako po ay walang personal na knowledge sa pagkamatay po ni Brian Laresma. So, yun lang pong mga sinasabi ng kanyang kapatid na si Adrian Laresma kung ano nakita niya nung araw na binaril ang kanyang anak, ang kapatid, sapagkat ako po ay wala doon sa pinangyarihan ng krimen. Subalit ito po ay ginalawan ng Apat Dapat Production. Nung malaman po namin na walang bypass na nangyari. Ayon din po sa kanyang kapatid doon sa namatay sa testigo na wala naman pong bypass na nangyari. Pagkababa po ay binaril na yung kapatid niya. At kami po ay walang nakausap na pulis. Mga opisyal mula sa RD, Hepe at sa PD. Wala po kaming nakausap na pulis. Kaya po ito pong usaping ito ay nakarating po sa Kongreso sapagkat wala po kaming nakuha na malinaw na police report na kadalasan naman at basic sa mga media na binibigyan po kami ng police report ng mga police station kapag may mga insidente na nangyayari. At sa pagpapatuloy po, humingi po ng tulong din sa amin ang pamilya ng Laresma na 7 anak po ang naulila ng taong ito. Kaya po kami din ay nagpursigi sapagkat doon po sa hindi pakikipag-usap sa amin ng mga opisyal ng kapulisan, makikita na po na may pinagtatakpan po sila. At dito po, nag-imbestiga po kami hanggang sa lahat-lahat. Ang nakalagay po sa kanila na operation, sa lahat po ng kanilang mga documents ay 7 p.m. nangyari ang operasyon. Subalit, nakakuha po kami ng certification mula sa hospital na alas 7 ng gabi, dinala si Brian Laresma sa hospital at alas 7:09 ng gabi nang si Brian Laresma ay malagutan ng hininga. Paano po nangyari na ang dalawang bagay ay nangyayari sa isang pagkakataon? Na yun din po ang concern, yung taong yun, di po ba? So, ito po ay nag-imbestiga pa rin po kami ng mas malalim pa. Hanggang sa ito po ay pinagbalakan namin na ang mga ebidensya ay aming ipunin at yun pong kung saan kami magdidemanda. Napagkasunduan po namin kasamang pamilya na sa Napolcom po kami magsasampa ng demanda. Alam na alam po namin bilang media na magkakaroon po kami ng forum shopping kung kami po ay magsasampa ng demanda sa anumang pong investigation body ng mga kapulisan. Kaya alam ko po, sa Napolcom lang po kami. Subalit nung nasa Napolcom po kami, ito po ang gusto kong malaman ng ating mga kababayan na hindi po lahat ay dapat pagtiwalaan. Hindi po lahat ng pulis ay akala mo ay tumutulong sa iyo. Dito po, napansin po namin na ganun po ang nangyari sa amin. Ngayon po, nung nandun po kami sa Napolcom, bigla pong tumawag sa amin, nalaman po na nandun kami sa Napolcom ng PIAS. Ang ginawa po nila, kasi nauna po kasi sila na mag-motu proprio investigation. So ang ginawa po nila, itong mga testigo, ipinatawag po nila. Pero hindi po nila sinabi na magpapile na pala sila ng kaso. Naging complainant po si Adrian Laresma. Samantalang hindi naman po talaga kami doon magpa-file. At nung nasa Napolcom na po kami, sinabi po nila sa amin, through phone ni Colonel Carodan, na hindi na daw po kami pwedeng mag-file sa Napolcom sapagkat nandun na daw po ang complaint sa PIAS. So ipinaliwanag po nila sa investigador doon sa Napolcom, kaya po pumayag na po dahil nga po magkakaroon kami ng forum shopping. Sandali. What's your name? Jenny po. Jenny. So may bago mawala no kasi baka humaba no. Meron kasi sinasabi na ang complainant yung kapatid ano pangalan ng kapatid? Si Adrian Laresma. So siya dapat yung complainant doon sa kaso ng kanyang kapatid. Opo. Ang sinasabi mo ngayon,
Instead na siya na mag-complain, sino na nag-complain ngayon? Hindi po. Ikalwa pa po yun. Yung dun po sa korte naman yun. Ang nangyari po sa korte, magko-complain na po si Adrian Laresma. Kasama po namin yung aming abogado. Ang nangyari po, pulis po ang nag-complain sa korte. Sinamahan po kami. Nakala namin ay tinutulungan kami. Yun pala po, sila po ang magiging complainant at yun pong mga ebidensya na inipon nila, hindi po yung aming ebidensya na kinalap namin para sa aming sariling depensa. Ayun pong kanilang depensa po, yun pong kanilang ebidensya ang But- ipinasok po okay. nila sa korte. Okay, Jenny, okay. I think the PNP is allowed to file the complaint, correct? Yes, sir. What are you trying to say right now? Yung ebidensya na hawak ninyo ay hindi yun ang ebidensya na pinail Opo. ng mga pulis? Opo, kasi po, Wait, how can you be sure of that hindi yun ang final nila? I have the copy, sir. Anong copy yan? Yun pong copy galing sa fiscal. Is that the complaint that was filed Yes, by sir. the police? Yes, sir. And the affidavit naman ng yung affidavit ng mga complainant, Yun nga po, andun ba sa pinail ng mga pulis? nandun po. Nandun pala eh. Ang So, nangyari po kasi, yun pong affidavit na ang ginawa nila na affidavit ay kulang po doon sa ikinuwento ni ni Adrian. Ang nangyari po kasi, may kinikwento po ang testigo. Ang sabi po nila, tama na yan, okay na yan. So, syempre po, ang akala nila, tinutulungan sila. Like- pero ang katotohanan po, napapababaw yung kaso dahil hindi po Oh, nailagay yung mga talagang point na dapat ay maging... So, for example, Jenny, anong mga binawas sa mga ebidensya na sinasabi mo ninyo that nakasama doon sa affidavit ng nila Brian na hindi isinama ng ating mga kapulisan? Katulad po nung pagtutok ng baril para po umalis siya doon sa tulay. Nasa affidavit yun ni Brian? Doon po sa ginawa ng pulis ay wala po yun. Can you kindly Pero submit all the kami documents? po ay nag-submit ng bagong wait, affidavit. wait. Can you kindly submit to us the documents pertaining to what you're saying right now? Because if that is true, na binawas yung mga ebidensya na nakalagay sa affidavit ni Adrian and was not included on the filing of that case doon sa piskal, then there is something sinister on this. Because I think that will make the case much weaker and subject to dismissal. Kung ang sinasabi mo yung pagtutok, Yun ano po. sinasabi mo? Yun, Pagtutok ng baril. pagtutok po ng baril. Submit to us. Nandyan na po. Sinabit na po namin Andiyan na? sa staff. Can you kindly give us, sige, kukunin ko, then you proceed. Okay, go Yes, ahead. sir. Yun po yung sinasabi namin na at tapos po, nung na-file naman sa korte ng pulis, nung magbibigay na po ng evaluation, idadakip na po yung kaso, bigla pong nakipag-swap ang pulis. Si Adrian Laresma na po ang ginagawa nila ng complainant. So, magkakaroon pa po kami ng supplemental affidavit. Kumuha pa po kami ng bagong attorney para po magkaroon ng supplemental affidavit at the same time, yun pong kakasuhan. Isa po sa dapat kasuhan ay hindi po nila isinama doon sa isinabmit nila na complaint. Kaya po magkakaroon pa po kami ng another na... Tanungin muna natin ang sino nag-complain sa police? Anong pangalan ng complain na police? Colonel Fronda po ang alam. Andiyan ba si Colonel Fronda? Colonel Fronda, is this true na may binawas kayo doon sa mga affidavit nila? Can you kindly introduce yourself and your position and your circumstances? Yes, sir. Good morning po. I'm Police Lieutenant Colonel Roelito Tolentino Fronda po, former Chief Provincial Investigation Detective Management Unit po ng Batangas sa PPO. Sige, can you kindly answer the question that yung pong pagtutok ng baril ni Mitzi doon sa suspect was deleted on your final submission of complaint sa piskal? Is it true? Hindi po totoo yun kasi yung pong statement po nila ay ang kumuha po noong kanilang statement ay ang atin pong PIAS. And then po dumaan po ang sa proseso doon po sa DC-20 kung saan po ay nireview po ng ating provincial prosecutor sa katauhan po ni Attorney Ariola ng Lucena City.
yung pong lahat ng ebidensya na isinabit po namin at mga affidavits po nila. Kaya po masasabi po natin na nireview po yun, pinabasa po sa kanila, pinaintindi at sila po yung nag-usap. Totally po, Order. hindi po kami pinapapasok rin ni Piskal at isa-isa po kami kinakausap. Kaya po masasabi po natin wala pong nangyaring deletion or kung ano man doon po sa statement na binabanggit po nila. Okay. Complaint affidavit signed by Colonel Ruelito T. Pronda and Police Sergeant Anthony B. Penid. Anong pinal yung case? Murder? Murder po. Pero is this the affidavit that you signed? Can you kindly check it out? Ano? Papadala ko sa iyo, ha? Para ano tayo? Can you kindly check it out? At ito yung affidavit na sinumpaan sa laysay ni Adrian. Adrian, kindly check this out, ha? Para at least makita natin. Ito yung submitted nyo sa amin, eh. Tingnan natin. Pakibigay mo nga sa kanila. We will remind everybody to speak with truthfulness. Please, we will be setting out the rules na dapat nagsasabi po kayo ng totoo sa hearing na to. Is that accurate? Ikaw, pirma mo yan? Yes, yes sir. Ito po yung Okay. affidavit. Good. Ako dito, kasi I got this complaint affidavit and I read this morning. Meron kang kopya dyan, Lieutenant Colonel? Wala kang kopya? Kasi dito sa page 3 mo, lumalabas dito yung testimony ni Adrian. And if I may read, andito po. Adrian Dimalig Laresma, 37 years old, carpenter, married, and resident of Barangay Lipahan. Subscribed and sworn that he was about to meet his brother, Brian Dimalig Laresma, at the bridge of boundary of Barangay del Rosario, Chaong, on May 28, 2024, at about 6:20 p.m. He saw someone approach his brother, and there were two cars came from opposite direction. One color red, which came from Barangay Lipahan, San Juan, Batangas, and the other one, the green car, without plate number, came from Barangay del Rosario, Chaong, Quezon. He saw that his brother disembarked from his motorcycle, and suddenly Sergeant Michi Perez, one of the operatives of San Juan MPS, shot his brother, hitting his thigh. Upon seeing his brother was shot, he shouted and asked the police operatives why they shot his brother, who was not done anything wrong and was not holding any type of firearm. After shooting his brother, the police operatives dragged him inside the red car, after which he was told to leave the place. So yung kanyang pinaka-tema na affidavit. At wala dun yung tumutok ng barel. Dito sa affidavit naman ni Adrian Dimalig, page 2, number 7, na ako ay tintukan ng baril ni Sergeant Michi Perez at pilit akong pinaalis sa lugar at sinabi na umalis ka na dito kundi babariling kita. Nasa takot sa barilin ako ay sumunod sa kanilang sinabi at tumungo sa di kalayuan ng pinangyarihan ng insidente ng Barangay del Rosario, Chaong. Sabay silang hinuli. Oo. So Sir, there are two affidavits. yes sir. Sir, Yes. for information sir, yung last affidavit po niya, supplemental affidavit na po yan. Yung po affidavit namin, yun po yung first affidavit po namin na kami po yung complainant. Then kinausap po siya naman ni Piskal kung payag siya na siya na ang maging nominal complainant kasi siya naman po yung relative talaga, immediate family relative noong victim natin. Okay. Which is nagkaroon po naman ng confirmation na So, mag-sign po siya. Colonel Pronda, yung sinasabi mong first affidavit, so itong affidavit na to, supplemental na lang to.
Yes, sir, yung second po. Oo, Hindi kasi nire-relate din dito kung ano yung mga nangyari noong encounter nila doon encounter sa po nila. crime, di ba? Opo. Pero dito nga, wala yung sinasabing tumutok ng barel at umalis ka at babariling kita. Yes po, hindi po kasama dyan kasi hindi naman po siya nagbigay sa amin ng affidavit. Kung saan po yung supplemental po niya, ibinanggit na lamang po niya sa harap po ni Piskal. Kaya po yung binabanggit nila, hindi po kasama sa amin. So in Affidavit. other words, but that is very crucial, ha? Kasi yung pagtutok na yun, napaka-importante rin dito. Yun ang kasi tinatanong ko kanina kung may tinanggal kayo sa affidavit ni Adrian Laresma, and it turned out na Wala po kami. Hindi, itong bagay na to, yung pagtutok, naandun ba siya sa first affidavit? Wala po dun sa Wala rin siya sa supplemental. Ang sabi po ni Fiscal Ariola noon po kami nandoon, sila po ay authorized o magbigay pa po ng supplemental affidavit dahil po yung kaso po ay under resolution. Kaya po nung pinadalhan po sila ng subpoena para po sagutin yung pong mga... Pero sino na colonel ang magbibigay ng supplemental na Sila rin po. but they are no longer a complainant? Kasi ang complainant ikaw na. Hindi po. Sila po. Meron po kaming sila po ang complainant po. Ayan, oh. Nung una po, sir, yung una, kami po ang complainant. Yeah. Colonel, wag mo akong lutuin, ha? Yes po. Kasi dito, sinabit din nila that you have filed a motion to substitute as a Yes. complainant. Kayo. Yes po. Sandali. Kayo na ang complainant, hindi na sila. Hindi na si Adrian, correct? Yes or no? Si Adrian na po ang complainant. Kaya kami po yung Wait. Kailan siya complainant na? Ngayon Ngayon na. Yes po. Bakit? Nag-motion uli kayo sa Hindi piskal? Isang beses lang po kami nag-motion. And that was denied. Granted po ang... Granted, po. edi yung complainant na, si kayo na. Sila po. Mr. Chair, Yes. before we leave that, Colonel Fronda, bakit yung kapatid ang complainant, hindi yung asawa? For information po, sir, hindi po sila kasal. Hindi sila kasal. Yes po. So, yung kapatid ang kwan. Yes po. Totoo po ba yun, Adrian? Totoo po yun. Totoo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Kasi Yes, Congressman. kung married sila, dapat yung asawa ang complainant. Yeah, okay. That's correct. Congressman Paduano. Thank you, please. Mr. Chairman. Colonel, in your complaint, di ba kayong first complainant, di ba, the police? Tama? Yes, sir. Now, in your complaint, apart ba dun sa evidence na binigay nyo is the result of the paraffin test to the deceased? Yes, sir. May ano po yun. May copy po kami. Naka-attach po lahat doon yung ebidensya. Naka-attach po. Sigurado ka? Yes, sir. As part of the evidence? Yes, sir. As Pero part of it. di-dismiss? Wala pa po, sir, kaming nare-receive na dismissal. At, So wala pang dismissal? Wala po. Nasa under resolution po ng ating pong piskalya. Okay. So again, RD, I just like to confirm it again during the last hearing. You confirmed that negative a result dun sa paraffin test. Yes, Your Honor, based on the report of the RFU, Your Honor, yung forensic po natin na both yung suspect natin saka yung victim natin are negative sa paraffin test, Your Honor. Both the victim and the Victim and the suspect, Your Honor. suspects or suspect? Suspect, Your Honor. Isa lang Who is po. the suspect? Kasi ang dami nila di ba? Yung babae po, si Police Michi Perez, Your Honor. Also negative siya. But during the previous hearing, inamin niya na binaril niya. Di ba? Yes, Your Honor. So may problema yung paraffin nyo. I may not be the right person to answer that. Kasama po natin dito yung taga-RFU para ma-explain po niya baka meron na mga circumstances kung bakit nagne-negative yung paraffin test, Your Honor. Congressman Paduano, if I may, no? Can we allow Congressman Ako first to to mention those deliverables that we asked in the last hearing para at least we'll be guided as well.
Kasi nga marami tayong mga hiningi na mga dokumento, and I think it's incumbent upon us to find out if all those deliverables were submitted to this committee. Congressman Acop, with due respect with But nakabitin yung question ko, Mr. Chairman. You but, want them- I yield to the chair, but paki-take note lang, Mr. Chairman, that nakabitin yung tanong ko pa. We'll come back after Thank the you. deliverables. Okay, go ahead. Diretso na po. Can we ask the medical legal officer? With regards to the findings. Good morning, Your Honor. With respect to the findings, I only conducted the autopsy examination. However, the paraffin examination can be explained further by our forensic chemist, which is present also. Is he or she present? Yes, Your Honor. Please, Chairman, yung sa forensic daw. Okay, we have invited the forensic chemist. Are they here? The paraffin test conducted with the one Police Staff Sergeant Michi M. Perez gave negative result to the presence of gunpowder nitrates, sir, Your Honor. And another paraffin test conducted with respect to Brian Laresma also gave negative result for the presence of gunpowder nitrates, sir. Chairman, parehong negative. But how would you explain? No? How will you explain? Because during the previous hearing, yung Perez admitted that he shoot the victim twice. Yes, Your Honor. With respect to the negative result of the paraffin, Your Honor, because paraffin is it's a corroborative evidence, so it doesn't necessarily mean that if the person gave negative result to the paraffin test, it doesn't mean that he did not fire a gun. Yeah, of course. But Yes. the allegation made by Perez is that the victim shoot her first. So negative din. Tapos siya negative, but she admittedly during the previous hearing, Opo. she admitted that he shoot twice. Congressman Paduano, if I may lang, briefly in relation to what you're asking, kasi tinitingnan ko yung baril na sinabit sa iyo. Nakita niyo yung baril na sinabit sa inyo? As I have said earlier, Your Honor, I was not the examiner of the... Sino pong examiner nung baril? I-post natin nga, pinicture mo na, di ba? Can you kindly check the baril? Kasi yung baril, hindi ko lang makomprehend, no? Kasi yung baril, kung titignan mo, wala siyang hammer. Hammerless. Hammerless ba talaga siya? O talagang... Bakit siya walang... hindi talaga magkakaroon to ng powder burn. Kung talagang walang hammer yan. According sa binabasa ko, nakadalawang putok si Brian ng barel. Ha? Can you kindly tell us kung itong barel na to is hammerless or talagang walang hammer? Kaya wala siyang powder burn. O yung custodian nito, hindi ko siguro sa forensic to kasi custodian. Sino ang custodian? Ito hindi presented to by the chief of police, si Lintang, Colonel Lintang. Nakita niyo to, ng baril na to. Yes, Your Honor. It was immediately submitted, Your Honor, to the crime lab. Paki-speak louder, please. Hindi. Ito yung ginawa. Okay, what we're trying to find out is tong baril na to, kung talaga tong pinutok ni Brian, kung wala siyang hammer, paano ito puputok? Ha? Your Honor, may hammer po yung baril. May hammer to. May hammer. So saan napapunta yung hammer? Ayan o. Colonel Lintang kitang-kita natin, walang hammer yan Ano mga possible factors? Why?
Kasi that will also might influence the decision of the fiscal. Kasi negative eh. But in this hearing, inamin niya na, nagpaputok siya twice. Yes, Your Honor. May mga factors po kasi na pwedeng maka-affect kung bakit pwede siyang magbigay ng negative result kahit po sabihin na or let's say nagpaputok yung tao. Isa po doon is yung kung anong klase ng firearms yung ginamit niya. Is it a revolver or a pistol? So magkaiba po yun. Sa revolver po, pwedeng yung chances na yung gunpowder nitrates ay mai-embed sa pores or sa skin ng tao is malaki as compared to kung pistol po yung ginamit niya, which is mas less yung probability na makapag-embed siya ng gunpowder nitrate sa kanyang skin. Another po is kung yung person na nag-fire ng gun ay wearing gloves, so hindi po siya magpa-penetrate dun sa gloves, so most probably magbibigay din po siya ng negative result. Another factor ay yung pong direction ng wind. Pwede po kasi na if yung direction ng wind is towards the firer, yung chances of mag-deposit siya ng gunpowder nitrate sa skin is possible as compared if the direction of the wind is against or papalayo doon sa firer, pwede pong hindi makapag-deposit ng gunpowder nitrates doon sa skin ng firer. So, yun po yung some of the factors that can affect or that can give a negative result po. Mr. Chair, Congressman Acop, sige. Before I ask question as well. Go ahead. anong oras pa kinondak yung paraffin? Reckon from the time of the firing. Sir, yung with respect to Police Staff Sergeant Pichi Empreres, the paraffin was conducted at 5:10 in the afternoon of May 29, 2024 po. 5:10. Apo, sir. Samantalang doon sa affidavit ni Adrian, 6. Yung kanyang reckoning na pangyayari is at 6:16 ng gabi. How did that happen? Sir, sa pagkakaintindi ko po, ang incident po is nangyari on May 28 and the paraffin was conducted on May 29 at 10 p.m. in the afternoon po. For my education, tanong ko lang si Sergeant Michi Perez. Ilang taon ka ng pulis? Mag 14 years sir nag 14 years sir noong July 1. Sa loob ng 14 years na yung pagserbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng enkwentro? Pangalawa to sir. Pangalawa. Yes sir. Yung una, saan nangyari? Sa barangay Lipahan din po sir. Doon din, sa lugar na kung saan. Sir, So halos parehas ng pinangyarihan. Raw sir, magkalayo sir. Magkalayo? Same barangay lang sir. Same barangay pero magkaibang lugar. So doon sa unang enkwentro, namatay ba yung suspect? Yes sir. Yung pangalawa, namatay din. Yes sir. Okay. Yung unang enkwentro mo, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na sir matandaan. Hindi ko sir matandaan kung anong year din nung encounter na yun sir. Matagal na sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng enkwentro, hindi mo matandaan? Tandaan ko sir yung encounter pero sir yung tama sir hindi ko na sir matandaan sir. So hindi mo matandaan yung unang enkwentro mo kung saan ang tama nung victim. Opo sir. Yung bang victim lumaban ba? Yes sir, armed encounter sir. So armed encounter yon. Anong circumstansya? Para lang ma-educate kami Sarge. So
yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng by bus din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandang 2016, para 2016. 14 years ka pa lang sa police. Yung ganyang mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng engkwentrong nangyari sa buhay mo bilang isang pulis? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero, sir, yung sa tama, kasi pag... Hindi naman tama na yung ano ko yung tanong ko Di ba? Ang tanong ko sa iyo, nagkaroon ka mo ng engkwentro. Di ba? So, dun sa engkwentrong yon, sabi mo, nag-conduct ka rin ng by bus. Tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng by bus? Bale, sir, isang team kami, sir. Isang team. So, nung binaybas niyo yun, bumunot ng baril. Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Sir, isipin hindi ko, sir, na ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir, Hindi ko Pero na sa masyado dami ng matandaan. bypass mo, dalawa lang ang may inkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang ano yan Sige, mamaya, tanungin mo, isipin mo mabuti, tandaan mo mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang enkwentro. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. So, posible na yung mga tiga doon sa barangay na yon sa Quezon, sa Chaong, ay nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir. Sariaya po, sir, ako. Sariaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa yung ganong enkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun So, maring sumikat ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kaagad Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit, sir, ako sa suspect, sir. Binigay ko, sir, yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse, sa bisikleta? No, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor. Lumapit siya sa'yo. Kabo, ikaw lumapit. Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, andun na, sir, siya Okay. Inabot mo yung 500. Yes, sir. Pagkatapos? Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. Okay. Pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? So, malapit lang, sir, ang distansya Parang ganyan na lang kami, harapan lang. Okay. So, inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs. Yes, sir. Yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung basura nga, kung shabu nga, sir. Sir, positive. Nung pagka niligay ko, ano ko, sir, yung basura ko. Yung basurang galing sa kanya. Tanggal ko, sir, sombrero ko, sir, para yun, sir, yung napag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, sir, napamura pa, sir, siya Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir, ako. Umagwat ako, sir, Atras, sir, ako. Ayun, sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Napilitan na, sir, akong gamitin yung issued firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Sir? Revolver, sir. Revolver.
Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Yung Paano siya binunot niya. bumunot nung nakita mo? Yes, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap? Sa gilid? Sir, Sa ulo? para, sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Kapag ganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya binunot. Yes, sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo. Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo. Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok. Hindi, sir. Nauna, sir, siya magpuputok, sir. Kaya ko lang, sir, siya pinutukan. Nauna, sir, siyang pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan. Nakita ko lang nung bumagsak na si ano eh. So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya. Yes, sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17, sir. 9 So, mm. 9mm yon. Okay. So, Mr. Chair. One last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa, ito bang si Brian, yung victim ba ay nasa OB ba ng Drug Enforcement Group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order of battle, sir. Nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or nasa watch list ba siya? Sir, hindi ko po dahil Quezon na, sir, yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may COPLAN yan. Okay. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yun, Sergeant Michi Perez? No, sir. Hindi mo alam. O hindi ka nag-COPLAN, which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? Di ba? Pag magko-conduct kayo ng operation, meron kayo sinasubmit na coordination, na COPLAN. Di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, Correct. sir. Oo, saka SOI. Yes, sir. Di ba? Di dapat inano mo, kasama ba to sa mga watchlist? Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yun kung hindi niya kinasing yun, hindi niya pinag-aralan yun. So alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to? Alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Sir. Yes po, sir. So, alam mo na wala sa watch list si victim, yung si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Ang nakuhang kuwan po, sir, yung information po. Pero pagka buy bust, may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, Captain Macaraig? Yes, Your Honor. Master Sergeant. Master Sergeant. Promoted ka na. Pinopromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. Ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honors, is that
yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng buy bust operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin may dala yan. Yes, sir. Di ba? Oh. Ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar electric fan. Oh. Solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Bali po hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Si Sige, gaano karami? Perez po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams. Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi eh. Di ba? So, buy bust din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. So, yung kwentong yan, medyo, alam mo, If I may, Congressman go ahead. Barbers. I'm running out of words to kasi say, I just Mr. wanted Chairman. to explore that issue as well. Kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue yan. Michi kasi bro, sandali lang isa lang. Kasi babalikan natin yung issue yon. Sinasabi mo na meron din nangyaring buy bust operation. Kanina sinabi mo, hindi mo tandaan pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate buy bust operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, wag kang magsisinungaling. Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropyo, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Anong pangalan nung napatay? Ronilon, Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo. Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala yung Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well. No? Kasi napanood nila yung ginagawa natin. And there are 2 personalities who contacted us that you have the same kind of buy bust operation allegedly that was conducted. But for the meantime, I will be yielding the time of... are you done, Congressman Barbers? Yes, Not yet. Yes, I am. You are done. I yield to the... Okay, so... I yield to Congressman Bago Acop. ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will, if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This would not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang doon sa sagot doon sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo nagkabarilan allegedly ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable
Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon, ang sagot mo kay Honorable Barbers, na-complete yung kwan, tapos nagkabayaran. At that point in time, nakita mo, bumunot si Brian, and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet? Bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nagdemonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target? O tsamba lang yun? Kung totoong nangyari? Sir, pumuputok po ako, sir. No. Sabi mo, once a month, pumuputok ka last time. Pero sir, ano po? Yun na nga, hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Iha eh. Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil mayroon gusto akong i-establish. Iha. 14 years ka lang sa serbisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwan mo, istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses. Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, Iha, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa eh dahil ginagawa yung mga coordination. Ano, Iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian nung nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo eh. Ikaw naman, Iha. Thank you, Mr. Chair. My turn daw, sabi ni Chairman. After Okay, Chairman. I sit now as the chair of the committee. As previously stated by the chair, Congressman Keith Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, when you were with yung na-encuentro mo, ano ang suit mo that time? Civilian clothes, sir. Civilian clothes. May jacket ka ba? Wala. Wala po, sir. Walang jacket. Where did you place your firearm? Sa bag, sir. Sa bag. So pinutokan ka, bumunot ka pa from your bag and was able to fire back. Tama? Yes, sir. So kinuha mo pa from your bag ang baril mo? Yes, sir. Yung bag ko, sir, bukas na, sir. Yun. Bukas na. Okay. Ang bag mo, nasa harap mo, nasa side mo, ano? Nasa harap ko, sir. Nasa harap mo. Okay. Ilang beses siya pumutok sa'yo? 2, sir. Twice. And twice, you moved back, retrieved your gun from your bag, and fired back. And tinamaan mo siya. Yes, sir. Okay. Ang distance mo from yung namatay and from yourself is ilan? How far were you from ano? More or less, sir, 5 meters, sir. Yung estimated ko lang, sir. Hindi ko Estimated na, sir, lang. masyado kung sigurado, Okay, sir, but sa mga layo. sabi mo rin kanina, kakaabot niya lang yung basura sa iyo, di ba? Yes, sir.
So that's arm's length. Sir, yung nung pagkaabot niya, sir, tumakbo naman sir siya eh. Hindi naman sir yung pinutukan agad ako na Okay. So tumakbo pa. Away from you or going towards you? away from me, sir. Away from you. So he had his back turned against you. Nakatalikod. No, sir. Yung Paano? Okay? yung patakbo, sir, na putok eh. Patakbo. Yes, Yung sir. parang sa pelikula. Yung tumatakbo away and firing the gun. Right? Yes, Tama? So, okay. The suspect was running away, firing a gun, and gave you sufficient time to get your firearm from your bag, shoot back, and hit a moving target. Correct? Yes, sir. Tama. Okay. Galing nito. General Akop. Okay. Okay. Sige. Balik Are you ka, sir. done? I'll give it back to you. Chairman Dan, I am not yet done. Okay. So, sige. Sergeant Perez, how many times did you fire your firearm? Isa lang po, sir. Isang discharge lang. Yes, sir. Okay. And at a distance of about 15 feet, you were able to hit a moving person. Tama, no? More or less, sir. Hindi More ko, Oh, or sir. less. Hindi ko, tansya ko lang, sir, yun. Okay. Is Soko here? Yes, sir. Yes, is Soko here? Yes, sir. The entry wound of the of the bullet wound, was it on the front part of the leg or the rear part of the leg? Ang entry. Your Honor, it's at the rear part of the leg. Rear part of the leg. The thigh. So rear part of the leg meaning the person had his back against the person who fired the firearm. Yes, correct? Yes, Your Honor. So nakatalikod. Yes, sir. So running away. Possible na running away. Were there what can you determine from the bullet wound that were the distance of the person who fired the firearm as against the bullet wound? Sir, in absence of tattooing, what No we call tattooing. there was no tattooing, sir. So it was at a distance. Yes, sir. So rear, no? Sa likod. Yes, sir. Okay. Absence of tattooing can be seen in at least more than 24 inches, sir. For the pistol, for the long firearm, it's at least 1 meter. Okay. So more than 2 feet, at least. Yes, more sir. than 2 feet. Yes, So it sir. could be 15 feet, it could be 20 feet. It could be, sir. Because of the absence of tattooing. Yes, sir. Okay. Now, from your investigation of the entry of the bullet wound, na it being at the rear part of the leg, di ba? Does it indicate that there was no threat already to the person who fired the gun because he had his back turned? Yes, sir. It can be presumed. It can be presumed, yes, correct? That there was no threat. That there was no direct threat to the person firing the gun because he had his back turned. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Congressman, I'll be asking question if Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So Hindi, problema kasi, Mr. Chairman, we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to eh. Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na from the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril, nasa likod. Nasa likod yung entry sa thigh. Malinaw yan, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinungaling from the very start. Now, yung iba pa mga operatives, nandito ba? Ako ay not anymore ask Perez. Kasi yung teorya ni Chairman Akop, mukhang yun. Anong nangyari dito? Yeah. Yung iba pang mga mga kasama ni Perez, nandito ba? O Occupy. Before we call them, Congressman Paduano, can I ask some question? The chairman will be asking. Sa kay Perez. Oo. Sige po. Before yung tatlo, no? Okay. Kasi, Michi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we're trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no, when they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo
sa ating mga mamayan. So ngayon, Michi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car. Yes, sir. Anong ang pangalan ng sasakyang yon? Yung green? Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Mitzi, ha? So doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car, yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang, which andito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir, PMSG Macaraig, sir. Si Juan Macaraig. Will you confirm this, Juan Macaraig, Sergeant Macaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, ah. Diyan, Macaraig. Okay. So, sino nasa likod ng green car? Macaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan eh. Sino nasa likod? Driver po, sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpi po. Saka sino pa? Ang barangay official po. Barangay official. Anong pangalan ng barangay official? Si Hal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras nyo kasama? Yung nung lumakad kayo, alas 7. According sa affidavit, alas 7, diba? Di ba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Macaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal na andun, at ang representative ng media andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsihal Dante Magpantay na administering officer nito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magpantay, Konsehal Dante Magpantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen, at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin, at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Michi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Macarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido and at the same time executed by Consular Magpantay? Alin ang totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Konsehal Dante Magpantay, sir. Okay. Ang sabi ni Konsehal Magpantay, alas 8 siya ng gabi. Pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang magkasama na kayo, or before 4:30 magkasama na kayo. And I will show you something.
Mitzi, saka Sergeant Makaraig, ano? Yung sinasakyan yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Makaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4:28 pa lamang andun na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 28, 16:28. Stop. Stop. Balik nyo. Stop. Mabagal tong ating mga technical. Ayan. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan, ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magpantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magpantay? Hindi pa po siya kasama nung time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Judicial affidavit nyo, sinabi nyo kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito. Page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Vios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Makaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Councilor Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Ayan. Sinabi niyo sa judicial affidavit ninyo eh. O now, anong ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful again. Tanong ko kay Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant Jefferson Trinidad? Can you kindly sit here? Wala na upuan dito. Dito ka sa Please, si Sergeant Jefferson Trinidad. Yes, naka-oath na yan. Nag-oath ka na ba, Sergeant? Sige. Ito yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Makaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not familiar with that. You are not familiar. Kilala, ang tanong ko, hindi ka pamilyar? Hindi po, Your Honor. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari ng sasakyan yan ay nakakulong pa sa police station ninyo. Kaya huwag ka magsisinungaling, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako familiar, Your Honor, sa... Colonel Lintang, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of this car that is impounded in a municipal police station ng San Juan. Sige, Mr. Malinaw. Major, Colonel Malinaw, can you tell us about this car? Sir, good morning sa ating lahat po. Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal Police Station after it was a violation of reckless imprudence resulting to damage to property. Last
April 14, 2022. And also, sir, it was based on the account of the witnesses and the video presented. Ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. O, kita mo? So this finding, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Rest assured, sir, itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin and criminal cases, sir. PD Malinaw, thank you so much. And RD, Lucas, thank you so much for that confirmation. No? And masakit man, pero we have to clean up yung ating pong structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina, not to lie. Di ba? And you are protecting your men. In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, 2 taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Ha, Colonel Lintang? Your Honor, marami po kasi naka-impound sa... Later, Colonel Lintang. Balikan kita. Punta tayo kay Karandang. Mr. Chair, ayaw ko lang iwanan yung... Sige po. Colonel Lintang, ikaw ang Chief of Police. Yes, Your Honor. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyayari doon sa command mo. Di ba? Na-impound yung sasakyan, hindi mo alam. Nailabas yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? Magan. Anong klase kang hepe? It's either you are lying or you do not know what is happening within your command. And therefore, you're not fit to be the station commander of a PNP unit. Yun ang aking conclusion sa pagsasagot mo dito eh. Ako tuloy ang napapahiya, iho. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, Congressman Acop and Congressman Barbers, please. Thank you, Chairman. Tanong ko lang, gusto kong balikan kasi yung sinabi nilang buy-bust na operation eh. So nung nagkaroon kayo ng buy-bust, Sergeant Perez, ikaw ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Sir, hindi po ako ang nagpag-coordinate, yung kasamahan ko, sir. Sino nag-coordinate? Ikaw, Colonel, kanina ka pa. Kanina tinanong kita, sabi mo walang head. Ito kinonfirm ni PD may head. Pero yung head was not there during the operation. Hindi po, sir, wala pong officer na team leader, sir. Team leaders operation, but they have the DEO head o chief. Wala po, sir. Colonel, are you telling this committee that the provincial director is telling lie? Harap-harapan dito sa committee na to? Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, PD. Sir, as per my intelligence officer, Captain Go has yet to secure a vetting clearance or deputation coming from PIDEA. I correct my previous statement, sir. Thank you, sir. Okay. If I may, okay. Ito anyway, binigay na sa akin ni Chairman Acop, no? Kasi medyo kabisado niya dahil more than 30 years sa serbisyo. Ito, Section 12 lang conduct of operation. Sa drugs to napakalinaw po. All anti-illegal drug operations will be conducted by a team shall be led by a police commission officer. Chief of Police, ba't pinayagan mo? Walang commission officer. Sir, sa pagkakalam ko po, sir, preferably police commission officer, pero... No! Binasa ko na nga ba't dagdagan mo ng preferably? Are you contesting this document? This is an official document and there's no word preferably.
Ikaw sasama kita dito. Oh, linaw mo. So, this is also in violation, PDEA. PDEA RD. Oh, this is in violation of the operation manual. Anong oo? Yes, sir. Yes, sir? For our PDEA unit, sir, it's led by our chief. Oh, yung sa police. Yes. Part of the operation manual. Dapat may commission officer. Okay, sir. Oh. Better file case against them. Para hindi lumabas na parang you're also protecting these scalawags. Oh, now, Chairman, can I proceed? Kasi isahin ko lang to. Kasi, Mr. Chairman, ito manifestation na lang. Thank you, Chairman ako. Okay. Ito manifestation na lang. No. Mr. Chairman, actually, during the last hearing, supposedly, these people, or this PNP officer, should be cited in contempt na because they're lying. Yeah. Okay. Now, we never move to cite in contempt, Chairman Akop and me, because during the time we don't have a quorum. Now we have a quorum. Yes, Congressman Paduano, if I may, no? And Before you... I will not move, Mr. Chairman. Okay. All right. I will hold my fire. Okay. Now, what I'm saying is, now, itong colonel na to, yung former chief of police, is lying in front of this committee. Well, in fact, he's refuting the statement of the provincial director. Nung binasa ko, may preferably ka pa. Who taught you about the preferably? Just to make an excuse? You're lying. Mr. Chairman, I will hold my fire. Yes, Chairman, please. Our fire. Because I'll be asking some question as well. And Thank then you. I'll be recognizing you again. Okay, thank you so much. Sergeant Jefferson Trinidad, ikaw yung investigador, di ba? Nung kasong to. Together with Corporal Miko M. De Chavez. Asa si Miko De Chavez? Can you kindly sit here? Para, diyan ka na lang. Okay ka na dyan. Diyan ka upo sa may dulo. Okay. Kayo ang gumawa ng affidavit ng di ba? Yes, Your Honor. We will be reminding you not to lie. Because kapag napatunayan namin mamaya, I will be forced to include you doon sa will be cited in contempt. Please, Trinidad, I know the story. Okay. Kasama mo gawa si Corporal Miko De Chavez ng affidavit? Yes or no? Yes, Your Honor. Yes. Wala ka sa crime scene? Wala po, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado? Hindi ka humila sa katawan ni Brian Laresma papunta sa red car? Hindi po, Your Honor. Hindi ka. Okay. David na sinasabi mo na kino-confirm mo yung ginawa ni Mitzi. Yes, I would like to tell everybody, especially those who feel na hindi talaga totoo yung nangyari. At alam nyo wala kayong kasalanan, this is your chance to tell the truth. Otherwise, you will be included. Believe us. Okay? I will show you a video. Okay? Can you kindly, ito, sinasabi, niya, Dad, Daniel, pagbaba, at walang baril si Brian. You know him. Dad, you know this guy. You know him very well. Go ahead. Tapos, nakita ko, medyo may Pakilakas lang ng konti. Dinaanan ko po siya. Tapos, nakita ko, may kasunod po siyang kotse. Sa kotseng walang plaka. Una pala eh. Tapos, kita ko, may bumaba sa likod ng pintong bandang kanan. Medyo may kababaan. Nung bigla na lang akong binaril, suglayan. Narinig ko po, sumisigaw po yung kapatid. Bakit mo binaril ang kapatid ko? Bakit mo binaril ang kapatid ko? Anong kasalanan ng kapatid ko? Di ako naman po, sa sobrang di ako naman po tumuloy na po sa aking lakad. Wala po akong nakitang baril ng bayan at wala rin, yung pong taong yun, hindi po, mabait po yung taong yun, hindi po, sa kapwa, hindi yung marunong manlaman sa kapwa, kaya po, yun yung napakabait po ng batang yun. Wala pong armas, hindi po nag-armas po yun. Okay po. Yun lang po, kuya, thank you po. Sergeant Jefferson,
Kilala mo yung boses ni Franklin? Hindi ko po ma-recognize, Your Honor, pero tinanggal po, Your Honor, yung... Kapatid mo si Franklin? Opo, may kapatid po akong... Yes, kapatid mo siya. At sinasabi niya, pagbaba ni Michi, binaril niya. Agad. At walang baril si Brian. Si Franklin, saka si Brian, magkaibigan. Yung kapatid mo, kaibigan ni Brian. Alam mo to. At kahit pamilya mo, again, sa ginagawa mo, we know that you love your work. But you listen to your family. You listen to your brother. Hahayaan mo ba na kapatid mo magte-testify dito against you? Ha? We will call. We will call. But don't place yourself in a predicament that you will regret. Yung mga kasama kayo, magkakasama kayo ngayon. Time will come, maghihiwa-hiwalay kayo. Magkakaroon kayo ng panibagong hepe. Magkakaroon kayo ng bagong promotion. Makakalimutan nyo to. But we know the pressure na nararamdaman ninyo. Pero it's between the love of your family and the love of your work, Trinidad. Andun ka. Ikaw nga humila eh. Para isakay sa sasakyan, sa pula. Di ba? Yes or no? You can change your No po, Your Honor. Paninindigan mo talaga. Yes, Your Honor. Kasi magkasama po kami ni Police Corporal Mico de Chavez sa investigation section. Corporal Chavez, you are under oath. So, saan nyo ginawa itong affidavit na to? Anong oras nyo nalaman? Anong oras nyo nalaman yung nangyaring insidente? Your Honor. Yes. 7:30 PM po, Sir. Sir, tinawagan po kami ng team leader na si PMSG Macaraig. So, 6:00 pa lang magkasama na kayo ni Trinidad. Magkasama na kayo. Ha? That day, Your Kasi Honor. si Trinidad andun sa crime scene, ha? If we found out that you are lying as well, we will be citing you in contempt as well. Tanda mo yan, Corporal Chavez. Paninindigan mo rin. Nakasama mo siya sa police station. Magkasama kayo sa police station. Yes, Your Honor. Okay, sige. Paninindigan nyo. Sige. Karandang. Sergeant Karandang. Morning, sir. Naka-duty ka ba nung araw na yan? Yes, sir. Duty ka? Yes po. At kung may pagpapatunay na hindi ka naka-duty doon, na nakita ka sa ibang lugar, paninindigan mo pa rin ang sinasabi mo na duty ka. Yes, Your Honor. Okay. Klaro tayo dyan, ha? Okay? Yes, Your Honor. Okay, thank you so much. Si Patrolman J. Mark Carpio. Yes, Your Honor. Good morning po. Patrolman. Okay. Nasaan ka? Saan ka nakasakay during that time? Sa red car or sa green car? Sa green car, Your Honor. Sa green car ka na nakasakay? Yes, Your Honor. Sa green car ka nakasakay? Yes, Your Honor. Okay. Sino kalapit mo doon? Bali po, Your Honor, sa likod po ako ng aming team leader. Correct. Sinong kalapit mo doon? Media po at saka po barangay. So, kalapit mo si Dante Magpantay? Yes, Your Honor. Okay. Si Dante Magpantay na nagsabi na 8:00 siya pumunta doon sa bridge. Ha? Kalapit mo sila doon? Yes, Your Honor. Kalapit mo? Yes, Your Honor. Okay. Sige. Alright. So, punta tayo kay La Rosa. Corporal La Rosa, bagong-bago lang kayo. Yes po, Your Honor. Saan ka nakasakay? Sa red car o sa green car? Sa motor po, Your Honor. Sa motor ka. Paninindigan mo rin at talagang nasa motor ka. Yes po, Your Honor. Okay. Paninindigan mo yan. Okay. Sige, pakita na natin yung video nung dumating si Adrian Laresma doon sa area na 6:28 PM, andun na sila sa area. So ito yung ginamit nyo na kung saan nakasakay si Michi, saka si Macaraig, at yung sa green car na nauna, nakasakay si Trinidad, si Carpio, La Rosa at isang asset. At ito naman, yung kapatid ni Trinidad na may-ari siya, nakasakay siya sa e-bike. Ayan ang kapatid niya. Oops, tigil. Hindi natin nakita. Yan si Franklin Punking Trinidad, na kapatid mo. Di ba? Meron siya e-bike? Yes, Your Honor. Yes.
Correct. Sige, tuloy pa. At yan si Adrian Laresma. Oops. 6:18, dumaan na. Nauna ang kapatid mo, andun sa crime scene, at sinasabi niya sa video niya, nakita niya, binaril si Brian Laresma nung bumaba si Michi. At walang baril si Brian Laresma. Kapatid mo nagsabi, Jefferson. At mamaya kung gusto mo, pakikita ko sa iyo yung long video ng kapatid mo. Nakakalungkot dahil talagang magsisinungaling kayo ng todo para yeah, we know. And they have signed their affidavit. But sayang kayo. Si Karandang, Rosa, si Carpio, Trinidad, si Chavez. Kasama ka dito, kasama kayo. Maniwala kayo. Sayang. We have given you the chance, no? We have given you the chance. Especially si Franklin, yung kapatid mo, yung midget, di ba? Midget siya. Nag-lunch pa siya kila Brian. It was confirmed by all those people who were eating together with Brian and Franklin. Magkaibigan sila eh. At pagdating doon sa bridge, tinanong pa niya si Brian, anong ginagawa mo dito? Imi-meet ko yung kapatid ko eh. And he was testifying na mabait si Brian. Nagte-testify yung kapatid mo. Mabigat to, Sergeant Trinidad. Dadali mo to habang buhay. Kayo, dadali niya to. Kaya ano si Makaraig sa kasi Michi Perez. Pero kayong tatlo, sayang kayo. Dua. Ha? Mr. Chair. Sige, Congressman ako. Pwede po bang pakita ninyo yung kwan? Anong oras dumaan yung mga motor? Please, yung video. At saka please. anong oras dumaan yung pulang kotse? Like 6:18 ata yung 6:28 yung kotse. Ayan. Yung green dumaan ng 4:28. Yan. Dumaan na sila kasi sinasabi nila sa affidavit nila 4:28 dumaan yung green saka red. yes. So in other words, maaga pa. Nandun na sila. Nandun na sila. Kasi 4:28 eh. Sa affidavit nila, Congressman, nakalagay dito 4:30, nandun pa lang sila sa opisina. Pinapunta nila ng media. Now, Mr. Chair, may I ask the Provincial Director? Yes, sir. Is there a possibility na yung magkapatid ay pinaghihinalaan ng inyong mga pulis na involved sa drugs? Yes, sir. Yun nga, sir, no? Based on the report, yung though incomplete, the summary information submitted by the team ay involved sa drugs. However, they should have conducted the proper validation kasi yung SOI was dated May 18. They have conducted the operation May 28. With that 10 days na period na yon, they should have conducted proper validation, verify sa Quezon kung ang taong si Brian ba ay nasa watch list. In fact, on the day of the operation, hindi nila kilala fully yung personality na target nila. Alias lang, sir. So, yun nga, sir, as I have previously mentioned in the previous session, may irregularity. Yeah. Yes, sir. Kaya ko po tinatanong ito dahil merong mga dokumento na nasa aming kamay that the barangay captain concerned in Tiaong, Quezon and the barangay captain concerned in San Juan, Batangas denied na itong pangalan ni Adrian Laresma at saka Brian Laresma ay
hindi po kasama sa doon sa drug list na binibigay ng barangay sa munisipyo sa PDEA na siya nag-check tapos ibinabalik yung listahan na process na, di ba? Yes, sir. Are you aware of that the existence of the two certifications of the two barangay captains? Yes, sir. However, sir, based on the current anti-drug strategy of the PNP, I can certainly say na hindi pa talaga natin naarok yung dumi sa ilalim. That's why we have, in the ongoing intelligence production on drug personalities, aminin ko, sir, na marami pa tayong hindi alam or newly identified drug personalities. But based on the two documents submitted by the two barangay captains, we can give credence to that. We are the chairman of the respective barangay drug abuse council, sir. Yes. Kasi yun ang basis natin, di ba? Yes, sir. Kasi kung wala tayong basihan, magiging whimsical or arbitrary na tayo. Yes, sir. Very correct, sir. Yeah. Kahit na sino na, pwede nating gawan ng ganito if we do not have a basis yung listahan. Yes, sir. Tama. Now, kung titingnan po natin yung statement ni Adrian Laresma, 6:16 ng gabi nang umalis siya para magkita sila ng kanyang kapatid na si Brian. Tama? Yes, sir. And from yung presentation ni Honorable Fernandez, 4:26 ba? Kumilos na yung team ni Macaraeg para mag-operate. Tama? Yes, sir. So, what does that tell you? Basically, sir, from the look itself, hindi pa sanctioned yung operation. Because as I can recall, the clearance given by PDEA 4A was around past 7 p.m. Yes. So the operation was not sanctioned. Was not sanctioned, sir, per regulation, and basically illegal, sir. Thank you, sir. So, bilang isang investigador, what would be your conclusion? Ang ibig sabihin, nangyari yung operation, may bulilyasong nangyari, ginagawa na nila ng paraan na maging legitimate yung operation? Yes, sir. From the start, sir, there was lying by... Mahirap i-correct ang pagkakamali, sir, ng ang dami uling i-correct mo, mali naman. Mahirap i-controlin, sir. So, mahirap maging consistent sa pagsisinungaling. And also, their testimonies or affidavits were contradicted by the CCTV footage presented by the Honorable Chairman. So doon, sir, medyo pong na tayo. Kaya nga yun ang mga katanungan ko eh. Kung babasahin ko kasi yung mga affidavits, hindi nag-uugma doon sa timeline ng video. Yes, sir. I were very appreciative, sir, with the evidence presented by the Honorable Chair Fernando. And if we may be given a copy, sir, it will form part of our evidence. I will sir. be citing you in contempt, PD. My name is Dan Fernandez, not Fernando. My apology, Mr. Chair. Dan Fernandez. Sorry, sir. Rest assured, sir, that the evidence will form part of the proceedings that we are conducting, the admin. And of course, this will be submitted also in the criminal procedure, sir. Criminal trial, sir. Thank you, sir. Thank you. Doon din sa statement ni Adrian, as compared to the complaint affidavit prepared by a certain Lieutenant Colonel Fronda and Police Staff Sergeant Penid, doon sa kay Fronda at kay Penid, wala po akong makitang red car. Would that be correct? Yes, sir. And doon sa statement ni Adrian, sinabi niya na 2 kotse ang nakita niya. Isang pula galing sa Barangay Lipahan, San Juan, Batangas, at saka isang berdeng sasakyan
na walang plaka mula sa Barangay del Rosario, Tiaong, Quezon. Now, the video presented ay dalawang kotse rin ang sinasabi. Yes, sir. So, yung mga investigador, either minamali ninyo yung investigasyon ninyo, kinukulangan nyo ng data or facts, or talagang hindi kayo marunong mag-imbestiga. Di ba? Kasi very clear yung affidavit ni Adrian Laresma eh. Dalawang kotse. It is supported by the video presented by the chairman. Hindi ba, PD? Yes, sir. That's why, sir, in our succeeding reports, as we have pledged in the previous hearing, we will conduct a continuing investigation on this matter, sir, later, which we were able to establish these two vehicles. As I have mentioned, the Toyota Camry was impounded out of a damage to property case dated April 2022. And the second one, sir, allegedly, which will i-validate po namin, it was loaned to the San Juan Municipal Police Station by the LGU, but based on the name that we have researched, said vehicle, sir, is owned by an individual. We'll invite him for questioning pa, sir, later sa station or sa office namin to shed light how come this Toyota Green Vios nandun sa San Juan. As what you have mentioned, sir, na there may be a possibility of deducting significant facts in the conduct of investigation, lalo lang sabi ni Miss Jenny Kangina, based on there were two affidavits, sir, taken by the PIAS, Provincial Internal Affairs Service, na kung saan na si Mr. Adrian ay guided ng kanyang tiyuhin na isang barangay kapitan. At dito sa unang affidavit na declaration ni Adrian na nakuha namin, wala pong na-mention doon na yung tinutukan yung issue na yon. That's why, sir, in the course of the scrutiny of the affidavit, may dineklara dito sa isa sa internal affairs, dito naman wala. So those documents form part of our evidence presented during the ongoing preliminary investigation before the Quezon Provincial Prosecutor's Officer. No. Also in the affidavit, yung natamaan si Brian, hinila siya tapos isinakay dun sa pulang kotse. Yes, Were sir. you also able to establish that? Yeah, yes or no? based evidentiary speaking, sir, negative pa, sir, but based on information, doon kinarga, sir, yung sasakyan. And yun nga, sir, we will convert that into evidence. So you haven't established who the police officer that pulled Mr. Brian Laresma to the red car. Hindi nyo pa na-establish yun? Yes, sir, we have information, sir, but to convert those information into evidence form, and based yun naman sa testimony mga police, sir, they refuse to answer na sa mga further questioning, no? We're looking for independent witnesses, sir. Kanina nga, sir, based on the video, it will be used in our continuing investigation, sir, to strengthen the case. Thank you. Thank you, sir. Sergeant Macareg, paano mo nalaman na dapat nandun si Brian Laresma at that point in time? Huli na, sir. Ano? Yung pangyayari po, sir, ay wala pa. Hindi nga, 426 kumilos na yun eh. Paano nyo nalaman na nandun si Brian Laresma doon sa pupuntahan ninyo? Talaga naman na lumakad kayo, hindi nyo alam yung purpose o lugar kung saan kayo pupunta at ano yung objective ninyo. Your Honor, bali po ay may kausap na asset si PSG Perez. Asset? Yes po. Sino yung asset na yun? Si PSG Perez po makakasagot na, Your Honor. Meet si Perez. Kasi baka hindi ko na babanggitin yung rank mo, baka mawawala yan sa iyo eh.
sino yung asset na yun na nagsabi na nandun si Brian Sir, Laresma? Sir, Your Honor po, nakausap ko po yung asset. Sino nga yung asset? Ang sabi mo last time, confidential agent ninyo. Tinanong ko rin kung official na confidential agent ng Philippine National Police. You must remember na lahat ng confidential agents ng PNP may listahan. Iha. Yung iyo, hausaw siguro. Sir, documented, sir, yung... Nasaan? In that also hearing, Mr. Chairman, I requested the PNP authorities to submit the official documents detailing therein whether the confidential agent used by Staff Sergeant Perez is an official confidential agent of the PNP. Na-comply nyo ba? PD. Sir, meron na po si Sergeant Perez, sir. We have instructed him, her before. They have in her possession the BIN, bioprofile form of the Barangay Info Network. And meron po itong control number at saka yung mukha ng sinasabi nilang informant used in this operation. Do you have a copy of this? Meron po, sir. Oh, could you please submit? Hindi ba? You were required to submit the Yes, sir. details to this committee. Have you submitted such? Not yet, sir. Not yet, Oh, sir. baka masite ka rin in contempt dahil for not obeying the directive of this committee. We'll submit, sir. Thank you. Yeah, please. Kasi gusto kong makita talaga kung totoong confidential agent ng PNP officially or hausaw lang na agent. Maraming ganyan eh. Sir, pakuha ko lang kay Sergeant Perez. Pinadala ko na sa kanya, sir. Thank you, sir. Yes. Kasi kayo naman ang na-require sa last hearing na mag-submit sa akin. Hindi naman si Juan eh. Ang pinasasubmit lang kay Sergeant Perez eh, yung details. Now, Sergeant Macareg, anong oras exactly yung barilan? 7 p.m., Your Honor. 7 p.m. Yung medical legal, anong oras yung sinabi na nadala sa hospital when he was declared dead? 7. Humigit kumulang po yun sa... Hindi ikaw ang tinatanong ko. Yung medical legal, yun ang sabi mo, 7 yung barilan, di ba? Yes. Medical legal. When was Brian Laresma declared dead? Or what time was he brought doon sa hospital? Your Honor, I have no knowledge on that matter because I only examined the cadaver the following day, Your Honor. Sino nakakalam doon? It is the hospital staff, Your Honor. Sino? The hospital staff, Your Honor. That was, kung saan po dinali yung cadaver po, Your Honor. Hindi, yung pag-receive doon sa hospital. Colonel Fronda, ikaw ang investigador. You should know that. Medical certificate. Anong klase kayo investigador? Hindi nyo alam mga yan. According to the San Juan District Hospital, the signed by certain Dr. Emerson C. Lim, the undersigned hereby certify that Brian Laresma, 33 years of age, male, status single, and presently residing in Barangay San Isidro, Candelaria, Quezon, was examined, treated in this hospital on May 28, 2024. Time of arrival, 7 p.m. How do you, Sergeant Macaraeg, how do you explain this? Your Honor, bali po, hindi ko po masasagot dahil ng iba po yung nagdala sa ospital. Ikaw ang team leader eh. Ikaw dapat ang sumagot. Yes, Your Honor. Di ba? O sino ang nagdala sa ospital? PCP Patrolman Carpi po at saka sa
Police Staff Sergeant Karandang, Your Honor. Saan yung sinakay? Saan yung sinakay? Ikaw ang team leader, you should know what is happening. Sa Kuching Green, Your Honor. Alin? Sa Kuchipong Green. Sa Kuching Green. Talagang nagsisinungaling ka. Sigurado ka nun, ha? Iho? Carpio. Ikaw ang nagsakay? Yes, Your Honor. Yes. Saan naandun yung si Brian Laresma nung bago mo siya sinakay? Sa parte ng Quezon o parte ng Batangas? Sa Quezon, sir. Parte ng Quezon. And you are policemen from Batangas. Batangas, di ba? Yes, Your Honor. Oh, and that is precisely the reason why you were questioned. Bakit kayo nag-ooperate sa Quezon? Hindi naman kayo dapat mag-operate sa Quezon kasi taga Batangas po kayo. Tama? Yes, Your Honor. Hindi mo ba alam na mali yun? Sagutin mo ako. Alam po, Your Honor. Alam mo, pero ginawa nyo pa rin na mali, kahit mali. Yes, Your Honor. Sino nag-order sa iyo na isakay mo sa sasakyan yung tinamaan na si Brian Laresma? Team leader po namin, Sino Your Honor. nga? PMSG Makaraig po, Your Honor. Saan mo sinakay? Sa Kuching Green po, Your Honor. Kuching Green. Lahat kayo, Kuching Green, ha? Pero doon sa affidavit ni Juan, sa red na sasakyan, kasi alam nyo na pag sinabi ninyo na sa pulang kotse, sasabit uli kayo dahil yung kotse na yon hindi dapat ninyo ginagamit eh. Di ba? Naka-impound yon. Tama? Oo, para rin nangyari doon sa Rizal 2 eh. O, ganun din eh. Ang MO, ginamit din yung naka-impound na sasakyan. At yun naman ang talagang ginagawa ninyo eh. Lalo rin yung mga taga-intelligence unit. Ikaw yung first na tinawagan, di ba? Sir, tinawagan po ako as investigator, sir. Oo nga, tinawagan ka. Ikaw on Yes, duty Sir. the time. Sir? Ikaw on duty the time. Wala po kami, sir, ni PSSG Trinidad. Okay. Sino tumawag sa iyo? PMSG Makaraig, Your Honor. Anong oras? Humigit kumulang... Sandali. Is it that Coach Trinidad, lumipat ka nga dito? Hindi, lipat ka dito. Kasi akala nyo, pwede nyo kaming lusutan dito. Anong oras? Humigit kumulang 7:30, Your Honor. 7:30? Yes, Your Honor. Pero nakita si Trinidad at saka si Perez nung asawa, alas 7, 7:09, declared dead. Ikaw, pumunta ka rin ba doon? Your Honor, nakarating po ako sa hospital ay 7:45 p.m., Your Honor. Ba't magkasama kayo ni Trinidad? Yes, Your Honor. Anong sinakyan nyo? Yung patrol car na may body number na 01, Your Honor. The same patrol car na ginamit doon para sa Soko? No, Your Honor. Ilan ba yung patrol car doon sa ano? Colonel, ilan ba yung patrol car mo doon? Yung nagagamit Tatlo po, Your Honor. Tatlo. Yung operational yung nagagamit. Anong ginamit doon para i-secure yung Soko? Yung area? Yung Mobile 01 po. Mobile 01. Sabi mo kanina, Mobile 01 din sinakyan mo. Mobile 01, Your Honor, ang sinakyan ko po. Colonel, sinong sisinungaling ngayon sa inyo? Your Honor, yung Soko po may sarili po silang sasakyan. Hindi, sabi niya kasi yung Mobile 01 daw, ginamit nila para i-secure. We're telling the truth now. Ito kasi, nahuli kayo dun sa mga statement nyo. Inconsistent. Sabi kanina ni Colonel, yung una, ikaw, nung tinawag kita, sabi mo, Mobile 01.
Sabi ni Colonel, yung tumulong din para mag-secure ng Soko is Mobile 01 also. O is telling you the truth. Ikaw di Chavez, supposedly hindi ka investigador ka ng istasyon o ng DEU, Your Honor. DEU. Yes, Your Honor. Alam mo rin yung operation na to beforehand. After, Your Honor. After na. Before, hindi mo alam. May pasabi po sila, Sir Your Honor, na magko-contact sila kaya mag-stay po ako sa istasyon, Your Honor. Kayo ni Trinidad. Yes, Your Honor. So si Makaraig tumawag sa iyo at 7:30? Yes, Your Honor. Tapos dumating kayo dun sa ano? 7:45, Your Honor. Ma'am, etong si G. Chavez, nakita mo rin to dun? Hindi po. Hindi. Saan ka nung time na yon? Saan sa hospital? Hindi kayo magkatabi ni Trinidad? Magkasama? Bali, Your Honor, siya pumunta doon sa cadaver. Ako, sir, sa records. Ikaw sa records? Yes, Your Honor. Okay. BD, eto ba si G. Chavez kasama to sa investigation din? Sorry. Is included, sir. Okay, thank you. Last na ng chairman na itong si Patrolman. Saan ba yun? Patrolman Carpio. Patrolman Carpio. Eko kasi bata ka pa. May asawa ka na ba? Meron na po, Your Honor. May anak? Opo, Your Honor. O, ilang taon ka sa serbisyo? 5 years po, Your Honor. 5 years. Aga mo pa. Anyway, alam nyo kasi, we have a lot of investigation. Ang dami po namin investigation dito, no? In the previous months, no? Well, in fact, yung Southern Police District, alam nyo, ito, sabihin ko lang dito, sa mga non-commissioned officers. Almost lahat na commissioned officer, tanggal. Tanggal sa serbisyo, may criminal case pa. Pero yung ibang non-commissioned officer that cooperates during the investigation, kami mismo kinausap namin si RD. Yung NCRPO. Dahil may mitigating circumstance, nag-cooperate, na-suspend, pero hindi natanggal. Hindi pa nakasuhan ng kriminal na kaso. Alam nyo kasi ito, pag kinasuhan kayo administrative, tanggal kayo, akala nyo makalusot pa kayo, may criminal pa. Eh, si Chairman Akop, ang dami itong pinatanggal. May criminal cases pa na pinail. After this, alam nyo ang mangyayari sa inyo, kanya-kanya na kayo. The only way, tandaan nyo the only way, of course, except kay Perez, siya tagang bumaril. Except kay Makaraig, siya talaga yung most senior and the head of the operation during the time. Pero kayo, you better cooperate and you have now the chance in this committee so that we can also have our committee report and recommending you that during the investigation, you cooperate with this committee. Eh pag damay-damay, di bahala kayo. Ayun lang yung sinasabi ko. Ikaw, 5 years ka pa lang, may anak ka pa, may asawa ka. Ang bata mo pa. Kasi, halata na pinakita na sa inyo yung video, lahat, pati oras, etc. May mga witnesses, affidavit, o mayroon pang yung medico-legal, napakalinaw na hindi nagkabarilan. Dahil ang tama sa likuran, ang entry. So, okay pa rin kayo, nasasabit kayo dito. Samahan nyo lang yung mga opisyal nyo. Ayun lang, mag-isip na ako. But this time, pagbibigyan kayo namin. Ako personally, Chairman, gusto ko lang ipaabot dito sa mga non-commissioned officer na to. Sayang. Sayang po kayo, lalo na ikaw, Carpio, bata mo pa. You were just, siguro ngayon, mga 25 years old. 31 po. 31? Bata mo pa, 5 years in service. Tapos, matatanggal ka, madidismiss ka, may criminal ka pa na kaso. Carpio. No? Naintindihan mo ba anong executive session, Carpio? Ikaw lang tsaka kami, and then you'll be given the opportunity to say something na ayaw mo marinig ng iba. Gusto mo mag-avail ng executive session? Yes? Chair,
he wants to avail of the executive session. Okay, siguro we'll invite him on the other room.